Solid din pala na street food destination ng Kamuning. Sisimulan natin ang ating full day of eating street food sa Kamuning sa sinasabi nila na authentic Pansit Batil Patong. Dahil mabanas, susundan natin ito ng level up na Pinoy halo-halo na overloaded ng classic at kakaibang toppings. Finish strong tayo sa pares na may sobrang lapot at creamy na sabaw na akala mo ay gravy. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Dini na tayo sa Jomar Special Batil Patong at surprisingly ang daming kumakain. Nice, buti nakita ko to sa Google Maps at mukhang hindi ako nagkamali sa pagpili ng pagpunta din. Simpleng-simple ang menu, Batil Patong. Yan. Tapos paggayaan, pinapadali ng usapan. Yung pinaka-overload na tayo. May bagnet. Merong Shanghai. Mas chicharong pulakwak. Rin na ang overload ng Jomar's Pansit Batil Patong. Grabe. Kita naman kung bakit overload. May nakikita tayo Shanghai. Meron tayong buong bagnet. Tapos mga bagnet na chinap-chop. Tapos chicharong bulaklak. And believe me or not, merong pansit sa ilalim niya. Nakita ko lang ng tinatapingan. Pero pag ganyan ang tingin niya, no, kala mo nga naman ay walang pansit. Tapos ari yung pinakasabaw niya, kaldo na nilutuan ng itlog. Ayan na, matitimusan na natin ng overload Pansit Batil Patong ng Jomar's Dine sa Kamuning. Paano natin ito sisimulan? Bahala na rin. Baka magpatakan eh. Yan, hanapin muna natin yung pansit. Pansit muna tayo. Yan. First bite. Thank you, Lord. Nice. Ang lasa ng pansit. Ano kaya ini-next na? Para mabawasan yung taas. Tirahin natin tong yan. Paring bagnet. Look at that gorgeous piece of bagnet. Putok-batok bagnet. Tapos, samahan natin ng pansit. Yung bagnet niya. Manipis lang yung balat, kaya pag kinagat mo, yung crisping parang parang papel. Nice. Tapos, meron ding chicharong bulaklak. Tapos rinig nyo, dami kumakain dito, bukod pa sa pinakita ko kanina, may mga kumakain bago. That is nicely cooked na chicharong bulaklak. Tapos ang ganda ng pagkakasison, may alat. Tapos lagyan natin ng sabaw. Ito yung kaldo na nilagyan nila ng itlog. Tapos lagyan natin ng bagnet bits. At that bite. Tapos kaya naman Pansit Batil Patong tawag dyan. Yung itlog, binabate, tapos ipapatong sa pansit. Ito yung bali. Itlog. Uy! Nice! Ano pa oh? Nicely poached. Malasado pa. Tapos Shanghai. Yan ang mga Shanghai. Malaman. Malutong. Tapos, ang the best daw na sausawan din eh. Tinanong ko sina Idol eh. Ay sibuyas. Tapos, ito parang vinegar sauce nila na medyo maanghang. Yan. So, lagyan natin ng konting sausawan yung sibuyas and then patong natin sa pansit. Lagyan natin ng bagnet. Lagyan natin ng chicharong bulaklak and a little bit of that egg. At that bite. Tapos hindi lang siya sa crispy putok-batok, overloaded. Meron ding atay. Tapos yan may repolyo din.
Itong overload, pwede siyang pang ano, 3 tao. Tapos kung order kayo ng kanin, I'm not sure kung may kanin dito ah. Pero kung magkakanin dito, kayang 4. Ang bagnet nila, sarap. Ganda ng pagkakaluto, malambot yung karne, malaman. At yan, lumabas na rin sa wakas. Nahukay na rin sa wakas. Ang giniling na kalabaw. Yes, ang ground meat na ginagamit nila din sa Jomars at sa Patsit Batil Patong in general ay kalabaw. Yung kalabaw naman, kung di sasabihin sa yung kalabaw, tapos maganda yung pagkakaluto. Parang beef din laang. Yan. Sausaw sa sabaw. There you go. Lagyan ng sibuyas na may sausawan. Panalo kagat. Tapos bukod sa repolyo, may nakikita rin ako na toge, saka carrots. Kaya panalong-panalo. Pero syempre, yung gulay, masarap yan. Merong bagnet bits. Solid start sa ating street food crawl din sa Kamuning. On to the next one. Binabanas na ang Tagalipa. Maghahalo-halo sa Kamuning. Ari na mga pagpipilian, parang kasasarap lahat. Pero di ninalaan tayo sa classic Pinoy halo-halo. Pero overload ng mga toppings na rin. Mga classic na toppings, lalo na ang aking paborito, nata de coco. Kakamiss naman makakita ng garning mga lagayan para sa halo-halo. Ang pinagkaiba sa kanilang Pinoy halo-halo, may mga prutas, kaya healthy. Tapos yung ano nila, yung ice nila, may gatas na. Parang ano pala ang pwede na. Tapos, condensed milk. So alternate yung shaved ice saka condensed milk. Grabe, parang bingsu yung ano. Melon. Siya sabi ko na hindi lang puro classic Pinoy toppings, may mga prutas din. Very refreshing to. Meron ding corn, banana, gelatin. Ang favorite ko, yung nata nila may kulay. Ube, syempre. Hindi kompleto ang Pinoy halo-halo pag walang ube. And leche flan. Ano kayang ilalagay doon sa gitna ng iyo? Stiko. Pero din pinipig. And vanilla ice cream. Nice. And cornflakes. So, hindi lang siya classic Pinoy overload halo-halo. Ano rin siya? Elevated. Level up. Rice Krispies din. And melon na may syrup. Tapos milk. Wow. That looks creamy. And ano to, ma'am? Dulce. Dulce. Yan, meron ding dulce, which is yema. Yan, narinig na tayo sa trending halo-halo sa Kamuning. Yan, kita nyo yung pawis na yun, ang pawis na naghahanap ng malamig, ng matamis, at ari na, nakita na natin din sa Kamuning. Ari sikat na sikat din sa Kamuning. Medyo nagba-viral na and easy to see why. Lalo na sa ating mga laki sa kalye na talagang tuwing hapon ay naghahanap ng halo-halo, lalo na kami mga batang 90s ay arisadya ang hanap. Ano kaya unahin natin din try muna natin yung ice cream para mabawasan yung nasa taas yan. Tapos may mahagip na siya ng cornflakes, Rice Krispies, tapos may pinipig na rin. First bite. Thank you, Lord. Ayos good ice cream, ha. Kung magtinda sila dito ng ice cream lang, tapos may mga toppings, for sure, panalo na rin. Try natin yung ice lang. So, matry yung ice ng hindi pa halo kasi pinakita ko kanina, diba, yung ice nila ay meron ng gatas. Tapos, ang ganda ng pagkaka-shape, pinong-pino. Try natin. Sabi, pinong-pino. Tapos,
nalagyan na siya ng konting syrup nung melon na pagkakasarap. Ay, actually kahit hindi mo na siya haluin ng ayos para every bite mo, iba yung nakakagat mo, nalalasahan mo. Kasi yung niya, yung ice niya, may lasa na talaga. Kaya hindi mo na kailangang haluin para humalo yung flavors ng iba. Yung halo-halo niya, ang smooth kainin. Yan, tapos meron ding melon. Try natin yung ube, lagyan natin ng ube. Meron tayong ube, meron gulaman. Ang creamy ng ube nila. Try natin yung leche flan. Yung leche flan nila, kung titignan mo, hindi siya ganun ka-smooth. Lalo kumpara doon sa mga nasa piyestahan ng mga magagaling na magluluto sa Batangas. Pero, smooth naman, creamy naman. Kokoy taga Kamuning. Ay, araw-araw din May corn kernels nga rin pala. Ako personally, mas gusto ko yung halo-halo kaysa sa mais con yelo. I could do without the corn, pero nice addition, adds texture. And yung mga nila, kasi palibasa, malakas sila dito, ang daming kumakain dito. Yung mga ginagamit nila dito na prutas, fresh. Kasi importante yun kasi hindi naman tulad ng mga normal, mga classic natin na mga toppings halo-halo na naka-preserve. Yung mga prutas, pag yung nagtagal, papangit ang itsura, saka medyo magiging overripe na. Ito, fresh na fresh, tamang-tama yung ripeness. Ito yung halo-halo, hindi ko masyadong mag-guilty. Kasi may prutas. So dami ng kainan na masasarap dito sa Kamuning. Pwede dito mag-dessert di ba? Although may mga pagkain sila dito. Pero yung halo-halo pinunta natin dito. Yung halo-halo nila, mas siya mas fresh kaysa sweet. Kasi di ba may mga halo-halo na ang tamis. Talagang yun ang yun ang selling point niya, ang tamis ng halo-halo. Refreshing pa rin kasi dahil ng yelo. Pero ito, refreshing and at the same time, ay fresh kasi nga dahil yung mga prutas. Not saying hindi siya matamis, pero hindi siya sobrang tamis. Tama-tama lang yung tamis. Kumbaga, litaw pa rin yung natural freshness ng prutas. Saka yung natural sweetness nila, lasa mo pa rin. Parang nga, paubos na. Ikaw, anong paboritong topping mo sa halo-halo? Let me know in the comment section. Solid stop sa ating street food crawl din sa Kamuning. On to the next one. Yan ka naman yung magiging street food crawl pag walang pares. Tayo ay mag-El Patron Pares. Kasasarap ng mga nababasa kong aria. Mga paboritong parte ko sa pares. At wala stick style nga pala siya. At aray ang menu nila, mga pagpipilian. Tapos pwedeng kombinasyon. Pero dun tayo sa El Patron. Para nandun lahat. Masamang balita, wala na yung ibang mga laman loob kasi gabi na yung dating ko ay wala na yung isaw sa kalited, so hindi na tayo makakapag El Patron, magkokombinasyon na lang siguro tayo. Tapos yan, street side ang pwestuhan din buti ngayon presko. Total wala na nung El Patron, magko-combo na lang tayo, dalawang kombinasyon, pares sa tumbong, saka mata at puso, tapos magpapa-add-on tayo ng utak. Ito yung tumbong Tapos yun yung beef. Sa beef pares. Mata. Puso. Tapos nagpa-add-on tayo ng utak. Tapos isang kanin na lang tayo. Yun, tasok. And look at that. Grabe ang lapot That is really creamy. Grabe yung sabaw gravy? Grabe naman sabaw yun ang thick. So ito yung tumbong sa pares. This looks promising. Ari naman yung mata sa puso. Yan na, magpapares na tayo din sa El Patron. Probably the thickest
na sabaw na nakita ko. Titikman natin yan. Parang gravy, oh. Tikman natin to. Dito tayo sa yung beef muna. Beef saka sabaw. Tapos kanin. First bite. Thank you, Lord. Ito ang literal na sabaw palang ulam na napakalasa na ng sabaw na yun. Not gonna bother with patis saka kalamansi. Dadagdagan ko na lang yan mamaya ng bawang saka ng sili. Sobrang panalo nun. Malambot yung beef. Tapos yung tumbong naturally chewy. Tapos try natin tong mata. Pag nagpapares kasi ako, gusto ko yung mix ng merong creamy tapos merong chewy. Kaya kumuha ko ng mata. Sobrang solid ito. Lagyan na lang natin siya ng chili oil. Yun na lang talaga ang nito. Lagyan natin ng chili oil pareho. Tapos fried garlic. Kaya nung sa akin na isang suki dito, sabi niya, Sir Jay, uubusin niyo po yan. Sabi ko kanina, hindi, take out ko yung niyan, tira niyan. Pero mukhang uubusin ko are. Yung chili oil niya, tama-tama lang yung anghang. Hindi naman sobrang anghang. Pero it added a nice texture ng flavor doon sa pares. Speaking of creamy, ayan, may add-on tayo na na utak. Sabi, quality to. Tapos malinis yung lasa niya, hindi maanggo. And hindi ka na lugi. Kasi dito, naka-plastic na yung mga niya, yung mga laman. Talagang gugupitin na lang. So, pare-pareho kayo. Yung makukuha, pare-pareho tayo na makukuha. Tapos yung sabaw naman, yan o. Kapag nalagyan mo na ng chili oil, medyo lumalabnaw naman ng konti. Tapos yung lapot niya, hindi yung kasi kuminsan yung lapot na lasa mo na yung cornstarch. Ayoko na Ito, suwabing-suwabe pa rin. Kahit ang dami ko na nakainan. Kilala nyo ako, yung pares talaga nagsimula ng mga content ko. Kaya kahit ang dami ko na kinakainan, babalik at babalik ako sa pares dahil sa mga ganitong parisan na nare-discover ko every now and then. Sobrang panalo. Kaya ako naging content creator dahil ng pares. Tuloy-tuloy na magiging content creator dahil ng pares. Yung laman nila, hindi sobrang lambot. Pero hindi naman makunat. Huwag muna matutulog ka agad. Pero ang sarap ng itutulog ko maya-maya. Di na natatapos sa ating street food crawl din sa Kamuning, and what an ending this was. Sobrang solid, sobrang suwabe yung mga kinain natin ngayong araw. May iba pa ba kayo recommendation na street food din sa Kamuning o sa ibang parte ng Pilipinas? Let me know in the comment section. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.